So, heto na mga kaballers. Grabe, ganito pala kalakas ang Golden State Warriors kasama si LeBron at Anthony Davis. Kahit Spurs ay di kakayanin. Tambalita patungkol sa tumanggi nga ang Los Angeles Lakers sa gusto ni Kuminga. Tara na't pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hot Shots. Una nga muna tayong dumako mga kaballers sa balitang tinanggihan nga ng Los Angeles Lakers ang gusto ni Jonathan Kuminga. Well, alam naman nga natin sa ngayon na literal na nagdemand si Jonathan Kuminga sa Lakers matapos humingi ito ng mas malaking kontrata sa kanyang paglalaro sa Lakers. $20 million per year hangad ni Kuminga, pero base nga sa inilabas na pahayag na Rob Pelinka, malabo nga para kay Jonathan Kuminga na mabigyan siya ng mas malaking kontrata ngayon. Lalo pat ang unang season niya nga po mga kaballers ay literal na testing o eksperimento pa lang nga ito kung magkiklik nga ba siya sa sistema o sa rotation ng Lakers. Kapag nga po napatunayan ni Kuminga na siya talaga ang missing piece ni Luka at Rib sa unang season pa lang, malamang sa malamang maaaring bigyan talaga siya ng mas mataas na kontrata. Kaya sa ngayon nga masasabi natin malabo nga po ang hinihingi ni Kuminga ngayon sa team ng Los Angeles Lakers. Bukod pa dyan, medyo tinitipid nga ng Lakers ngayon ang kanilang natitirang pera dahil sa maaaring mga player na bigyan pa nila ng contract extension kagaya ni Dalton Knecht. Dagdag pa dyan ang plano pa nilang magdagdag ng isa pang role player na kukumpleto pa sa kanilang kupunan. Well, sa ngayon nga po mga kaballers, nagiging palaisipan na nga po para sa mga fans kung ano nga ba ang magiging sistema ng Golden State Warriors kapag nandyan sina LeBron at Anthony Davis. First of all, kilala naman nga natin si Stephen Curry na isang matinding scorer, shooter, magaling sa pag-finish ng tira. Kung susumadayan nga natin, mayroon na itong gravity sa mga defender. Kaya automatic mga kaballers, kailangan ito ng screen ni Draymond Green na ito naman nga po ang kanilang playmaker. Kaya dito na papasok ang LeBron James at Anthony Davis connection. Pwedeng ibigay ni Steph ang bola kay LeBron James, sabay hahanap ng magandang pwesto Steph sa 3-point. Tapos pwede namang i-drive ni LeBron, sabay pasa ulit kay Steph, at kapag sumunod ang defender kay Steph, maaari niyang ipasa kay Anthony Davis o ibabalik kay LeBron or Draymond Green, depende sa posisyon, via pick and roll, sabay alley-oop o kick out pass, dahil lahat naman ito ay kayang tumira mapaloob o outside shooting. Diyan pa lang mga kaballers, mapapaisip ka na dahil lahat nga sa apat na to ay magaling sa pick and rolls. Mas mahihirapan ang kalaban hulihin o i-shutdown, lalo pat kaya nga ni Davis o LeBron James na i-outplay ang depensa dahil sa lakas ng kanilang mga pangangatawan nito. Habang hindi naman sila pwedeng mag-focus lang kay LeBron James at Anthony Davis dahil nandyan pa nga si Stephen Curry na delikado din pag nahayaan. Kaya literal na magiging sakit nga sa ulo ang magiging tandem ng tatlong ito mga kaballers. Kahit nga OKC, Spurs, at kahit ngayon na Miami Heat ay mahihirapan din sa kanilang rotation. Kaya ano masasabi nyo dito mga kaballers? I-comment nyo na yan sa ibaba.